Good morning mga kabayan, kamusta? Welcome sa aking munting YouTube channel. Andito ako ngayon sa Manning Point. Yan, nagkayaan na mamingwit yung mga kabayan. Dito tayo sa Manning Point. Bali galing na kami ng saltwater sa may Wallaby Point. Kaso masyadong mabato yung punestuhan namin, kaya madalas sumasabit yung hook ng pamingwit, kaya lumipat kami dito. Mga 15 to 20 minutes na biyahe yata magmula rin sa pinanggalingan namin. Babalik lang ako sa sasakyan kasi naiwan yung cellphone, tapos nakalimutan ko pa yatang ilak. Baka pagbalik ko dun mamaya ay wala na yung cellphone. Bali, nandun yung mga kasama ko. Iniwan ko muna sila ron kasi nga babalikan ko yung cellphone. Hello, mate. Good morning. Hello, buddy. Hello, buddy. Kakamiss talaga mag-alaga ng aso. Yeah. Mga kabayan, ito yung itsura nya. Manning Point. Tingnan ko nga kung hindi ko talaga nailak. Di nga. Walang niya. Madalas ko nakakalimutan ilak. Naka-remote na nga eh. Nakakalimutan pang mag-lock. Yan. Sigurado nang nakalak. Hinahanap ko kanina eh. Nandun na, nakarating na kami doon sa pepestuhan namin eh. Kinakapa ako sa bulsa yung cellphone, wala sa bulsa ko. Bali yan, Manning Point River Enclosure. Ayun, laki ng pelican. Ayun, naglalaro si Doggy oh. Liguan pala to. Ayos yung trip ni Mano, sound trip habang nilalaro si Doggy. Ano kayang klaseng ano to? Puno. May mga bunga so. Bale yung kabilang side na yan mga kabayan, Harrington naman, ibang lugar na. Yan mga kabayan oh, may mga nagpaparachute. Nice. Lumagpas na yung isa kanina eh. Bali ito 2, 4, 6, bali 7 sila. Stig. Ayun na isa, lumagpas na rito. Parang di makina yung ano nila, parachute. Sarap siguro ma-experience yung ganyan, no? Milipad ka sa taas. Galing eh, no? Tapos nasa taas ka, no? Kita mo yan, buong kapaligiran na yan, no? Nice. So ayan pala yung mga kasama nating mga kabayan sa pamimingwit.
Wala pa nakakahuli sa amin. Wala pa nakakahuli. Yan, nakadali tayo ng flathead. Sumabit lang yata sa kanya ano. Ay hindi, kinain yung ano, nilunok. Yun o. Terere. Ito yung unang huli natin mga kabayan. Flathead. Kadali na naman tayo mga kabayan, kaso maliit. Babalik natin to. Maabot hanggang sa ilalim ng mata nyo yung ano, hook. Nagdugo. Pawalan natin. Wala ba? Ito maliit eh. Ha? Hindi, mas okay yung ano, pusit. Hello mga kabayan. Yan, samahan nyo pumunta ng Bunnings. Bibili ko ng butane cartridge. Nakalimutan ko pala kahapon na bumili. Sabi ko pa naman kahapon sa video ko, punta ako ng Bunnings para bumili nga ng cartridge. Tapos mamalengke. Yun yung isang dahilan ba't ako nag-grocery kahapon. Kaso nawala naman sa isip ko. Eh yung nakasalang ngayon na cartridge dun sa portable stove na ginagamit ko, panghuli na yun, wala nang stock. So kapag naubos yun, wala nang magagamit. Kung mangyayari, gagamitin ko yung electric. Eh, hanggat maaari nga, iwasan natin gumamit ng electric kasi malakas sa kuryente. Malakas sa kuryente. So andito na tayo mga kabayan sa Bunnings. Nakalimutan ko na naman yata i-lock yung sasakyan. Lagi ko nakakalimutan i-lock. Bunnings Warehouse. Kuha tayo ng 3 mga kabayan. Kuha rin tayo nito mga kabayan. Butane gas. Kasi yung lighter na ginagamit ko, yung ganito, nabusan na ng laman. Eh, kaysa bibili ko ng ganito, so ganito na lang. Refill na lang tayo ng refill. Mga kabayan, ang gaganda ng mga safety shoes dito. Parang ano lang to, rubber shoes, pero safety shoes. Mako, Bobcat, 79. Parang leather shoes lang. Meron pa dito parang ano lang siya, rubberized, rubber shoes. Ayun o, 114. Yun nga lang, may ano siya, may part siya na kulay puti, so dumihin pag ano sa workshop. Ito po 129. Nice. Ito maganda, may zipper, oh. May zipper sa side. Ito po parang rubber shoes lang, rubber or leather. DeWalt, 169.
At mga kabayan, tapos na tayo mamili dito sa Bunnings Warehouse. At mapapansin nyo, napakatindi pa ng sikat na araw. Pero ang oras na ay 6:28 ng hapon. Napakatindi pa ng araw, sikat na araw. Balik kanina pala nung nag-fishing kami, ako lang yung nakahuli ng isda, flathead. Tapos yung isang maliit na isda, hindi ko alam kung ano pangalan nun. Walang nahuli yung mga kasama ko. Parang alanganin na rin kasi yung oras na punta namin nung pamimingwit. Wala masyadong isda. Merong mga isda pero yung mga maliliit, yung parang isda na pang dilis. Ang dami kanina sa pangpang. Yan mga kabayan, tumambay muna tayo dito sa may tabing ilog. Yan. Palipas tayo ng oras dito bago tayo umuwi. So andito tayo ngayon sa Manning River. At ayun nga pala yung Martin Bridge. Di pa ako nakapag-try mamingwit dito sa bandang to. Pero dun sa malapit sa may apartment, nakapag-try na kami mamingwit doon kaso wala rin kami nahuhuli. Oh, wala na yung hagdanan na ano dun. Para makapunta ka dun sa part na yun, yung may floating floor na yun. Natibag din pala nung buma. Meron yan dati yung pinakahagdanan or pathway para makababa ka rin sa area na yun. Napakaliwanag pa pero mag-alas 7 na, 6:51 ng hapon. Sarap na simoy ng mawang dito mga kapatid. Kaya lang wala tayong dalang pagkain o chichiraman lang. Ano mga kataba, nakatambay tayo rito. Ganda na puno na to. Pwede mong lagyan sana ng ano, kung pwede lang sana lagyan ng pinaka tree house sa may bandang gitna niya, no mga kabayan. Pero dito kasi pinoprotekta nila yung mga ganyan ano, mga puno, lalo na pag mga may edad ng puno. Balang lawak nung naging pinsala nung nakaraang bagyo. Lumawak bigla yung ano, ilog. Bakas pa rin yung ano, yung pinsala ng bagyo, yung mga nakatumbang puno rin sa kabilang side. Doon meron din doon. Tapos ang daming mga ano, ibon. Halo-halong ibon, mga ano ba tawag dyan? Seagull. Tsaka ano yata, mga wild duck. Early the next morning. Hello mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, nagpiprepare ako ng pangsinigang na ulam ngayong tanghali. Sisinigang ako ng baboy, bali pananghalian. Tapos pangbaon na rin bukas ng tanghali. So yun yung mga pangsahog natin na gulay. Tapos meron tayo ditong kangkong, nilagay ko sa freezer, yung natira ko nung nakaraan. So magsisinigang tayo. At medyo makulimlim ang panahon ngayon sa labas. Mas gusto ko yung ganitong weather kumpara sa malamig tsaka mainit. Ngayon kasi ano lang, warm lang yung weather, at the same time makulimlim. So hindi ganun mainit. Kahapon medyo mainit kahapon. So magluluto ako ng sinigang.
Ikaw nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana'y ang habang wala ito. Araw nga pala ng linggo ngayon mga kabayan, at ang bilis ng araw. Pero mo yun, tatapos na naman yung 3 araw na day off ko sa trabaho. 3 sunod na araw, day off. At ito na nga yung panghuli. Kaya nagluluto tayo ng sinigang ngayon, pang ulam ngayong tanghali. Saka pang baon para bukas. Umpisa na naman ang trabaho bukas, Monday. At yan, nakapaglaban na rin ako kanina, nakapagsalang na ako ng labada. Tuwing linggo ako naglalaban ng aking labada mga kabayan. Para yung pinagbihisan ko nung kahapon, Sabado, sama na rin sa labahin. At yan mga kabayan, luto na tong ating sinigang. Medyo na-late yung yung okra. Nakalimutan ko, may okra para sa rep. Natabunan doon sa lagay ng gulay. Kaya pinakulaan ko pa. Paluto na kanina kaso yun nga, naalala ko may okra nga pala. So pwede na kang kumain ng tanghalian. So ayan mga kabayan, ready na ang pagkain. Yan, nagsabay din pala tayo ng itlog sa kanin habang nagluluto tayo ng kanin. Naglagay na tayo ng itlog. Kasi yun yung sinigang natin. Gagawa pala ako ng sausawan, patis. Patis na may sili. Tsaka kalamansi juice. Bale yan, nanonood din pala tayo ng vlog ni Sir Robby. Yan yung isang pinapanood natin sa YouTube na content creator dito sa Australia. Bale sa kanya rin ako kumuha ng idea kung paano mag-vlog. So yung pinapanood ko si Abrodero Vlogger. So check nyo rin yung kanyang YouTube channel mga kabayan, Abrodero. Bali ang content niya sa kanyang vlog is van lifing. Yan. Nasa loob siya ng ng kanyang van. Yung kanyang gamit na van is Ford Transit, kung di ako nagkakamali. So kakain na rin tayo. Yan, kumakain din sa Robby. Kakain na rin tayo, tanghalian. Yeah, in the Philippines, 4 more trips. Amazing. And you know, there are houses that are difficult to find. Yeah, because the number, they are not in order. Probably because when they build the house, the other vacant, the other lot are empty. It is already 8:24. Yeah, I have a very long distance delivery. Sarap. Tamang-tama yung asim mga kabayan. And because I cook it without oil, yeah, it will stick good. So right in there, can be roasted. Cooling it down and put it in the fridge later. Sorry, it's DJ.